So, matutulog na sana ako, pero nakita ko tong, yung sikat ngayon dito sa TikTok na scar sheets, silicone scar sheets, yes. So, pwede daw to sa mga, meron yung mga dark spot na mga, dito, acne scars, ayun, yung mga, merong mga stretch marks, yung mga ganun. Pero hindi ko pa din kasi siya natatry. And may nakita din ako na ginamit to sa mga, yung open pores. Ako kasi ngayon, tignan nyo ha, hindi lang masyadong kita dito sa camera, pero sa personal, yung mga yung mga pores ko, naka-open talaga siya. So, hindi ko alam kung paano gagawin ko. Pero may nakita nga ako dito sa TikTok, kaya napabili ako na ginamit daw to. So, ibababad ko siya overnight, tapos tatanggalin ko siya bukas. Tignan natin kung talagang totoo siya. Ang dami ko ditong mga dark spots, yung mga pinanggalingan ng mga ng mga, ang tawag dito, ng mga pimple. Syempre, tao lang naman din tayo. Talagang meron tayong mga ganyan. Ayan. Gawin natin siya dito sa, ba't naman pati ilong ko nalagyan? Kita niyo sa camera ha. Ewan ko kung nakikita niyo sa camera yung mga pores ko na naka-open. Natin dito sa may noo. Ayun na, may mga pimple pa nga ako dito. Sabi dun sa feedback ng mga napanood ko is effective daw din talaga sa kanila to, especially yung merong mga stretch marks, mga ganon. Pero kasi hindi ko pa siya na-try, kaya hindi ko masabi na effective talaga. So, ibababad ko siya, matutulog na ako ngayon. Papakita ko sa inyo bukas kung ano itsura. Kasi ko lang tanggalin na natin tong mga nilagay ko sa mukha. So, unahin natin to. Tingnan natin kung may pinagbago. Ooh! Galing naman ito. So, as you can see, yung pinagbabara ng trip na to. Uy, oo nga, ang galing naman ito. Ito. Wow. Ang galing. Oo nga, no. Galing. So, itatry ko to everyday. Tingnan natin kung may changes talaga. Pero as of now, so overnight ko lang siya binabad. Uy, nakaka-amaze. Galing. So, kung gusto niyo ng ganito, kung gusto niyo rin itry, lalagay ko sa yellow basket. Galing. Ang nanay ko ay magaling sa... Magaling sa! Sorry ma. Pangungutang. Ay, Correct! 500! Ang nanay ko ay magaling sa... pagmamahal, syempre, nanay niyo. Pagmamahal! Mali! Common na kasi yung pagmamahal. Ang nanay ko ay magaling sa... Magaling sa pag-aalaga. Ba't parang napabayaan ka? Correct! Ang nanay ko ay magaling sa... Magaling sa kama! Kama! Ano yun? Tapos magaling maglinis ng kama. Mali! Hoy, pag mong dayain. Ang galing. Ang nanay ko ay magaling sa... Magaling sa paglilinis. Paglilinis. Correct! 100! Ang nanay ko ay magaling sa... Magaling sa pagtitiklop ng damit. Mali! Ayun na! Ang nanay ko ay magaling sa... Magaling sa pag-aasikaso. Meron. Correct! Ang nanay ko ay magaling sa... Magaling sa, siyempre, sa chismisan. Correct! 50 pesos lang. Ang nanay ko ay magaling sa... Magaling sa... Mama niyo to ha. Pagbubunga nga. Correct! 50 pesos. Ang nanay ko ay magaling sa... Magaling sa pagluluto. Correct! 500!
ay magaling sa... Magaling sa pangangabit bahay. Ano ka si Doraemon? Kung hindi mahilig kumain ng fruits ang mga chikiting mo or kahit ikaw mismo kung hindi ka mahilig at mahilig ka sa mga gummies, well, meron ako nakita ditong mixed dried fruits. Pupipiyok si mami, sorry. So, meron ditong mixed dried fruits na in-order ko dito sa TikTok. Meron tayong strawberry at syempre ang paborito kong mangga. So, unahin muna natin itong strawberry kasi bukas na siya. Oo, alam niyo naman di ba pag pagkain talaga dito sa pabahay namin, talagang nauuna sila. So, pick naman natin yung strawberry. Di ba, baby, favorite mo yung strawberry? O, bakan mo. Sabay natin kainin, ha? Ayan. Alam nyo ba, gusto ko din talaga to. Nakabili na ako nito last time. Lasang-lasa talaga siya yung strawberry. Do, strawberry naman talaga to. Din-ride lang. Pero alam nyo yung parang fresh pa din siya. Masarap. Hindi siya maasim. Like naman natin, itong mango. At ang favorite ko talaga to. Natin kung papasa to sa panlasa ko kasi ang dami ko na natikman recently ng mga dried mango na literal na masarap. Laki. Ang laki, anak. Tikman mo. Sabay natin kainin. Ba kasi laki ng face ni Rain. Oh. So, tikman na natin. Sarap. Madigas. Medyo makulat siya, which is normal naman sa mga dried mangoes. Pero, ang harap niya, itong mixed dried fruit. So, meron tong 5 piraso na, meron tong 5 klase pala na prutas sa isang pack. So, tikman natin siya. Feeling ko orange to. Tikman mo muna. Ano? Ang sarap, lasang orange siya. Masarap siya para sa akin, pero ewan ko kung magugustuhan to ni Rain. Harap. Nagustuhan din niya. Ito, plum. Harap. Tignan mo. Pag ang binibili natin is yung mga fresh fruits, kailangan kainin natin agad sila. Unlike sa mga ganito na pwede siyang restore ng matagal na panahon. O di man literally, sobrang tagal. Pero at least, di ba, matagal na panahon compare sa mga fresh fruits na nasisira ka agad. Kung gusto niyo na ganito, ilalagay ko sa yellow basket, mag-check out ka na. Ang dami ko nababasang negative comments sa akin about dito sa vlog namin kagabi na No More Zylene. Well, hindi ko naman kayo masisisi kung bakit ganun yung mga comment nyo. Kasi nga, akala nyo, binawalan ko na yung Team Zylene na magligawan. Well, para sa kaalaman ng lahat, hindi ko yun ginawa. Talagang sumabog na lang din ako. Talagang hindi na kinaya ng damdamin ko yung nasasaksihan ko. Kasi ang alam nyo lang din is kung ano yung napapanood nyo eh. So, since hindi nyo kami kasama sa bahay, ako yung nakakapansin, ako yung kasama ni Eileen sa kwarto doon sa Manix house. So, alam ko yung mga nangyayari. Mula sa pagbabago niya nung hindi pa sila nagliligawan ni Saidi hanggang sa ngayon na nagliligawan na. Well, ako naman, hindi ko naman sila pinututulan dyan kasi pinagdaanan ko din naman yan dati nung kabataan ko din naman. So, ganyan din ako. Pero kasi hindi ko na nagugustuhan kung anong meron sa Eileen ngayon kasi sobrang laki na talaga ng pinagbago niya. Well, wala naman akong pakialam kung mabash man ako ng mga fans ng mga Team Zylene dyan. Kasi ang makakaintindi lang naman din talaga sa akin is yung mga magulang at the same time yung mga ating mga katulad ko. Na syempre, ang concern lang din is mapabuti yung mga kapatid nila. Ulitin ko, hindi naman naging masama sa amin si Saidi. Mabait na bata naman din talaga si Saidi. Ang naging problema lang talaga dito si Eileen kasi nag-over boundaries na siya. Hindi lang naman to basta tampo lang ng isang ate kasi marami na rin nakakapansin. Even yung parents ko. Since kasi mas takot talaga din sa akin sa Eileen compare sa kanila. Kinausap nila ako na bakit naging ganito yung kapatid mo? Bakit parang nagbago siya? Bakit parang na ano na siya? Sobrang nai-inlove na siya. Alam mo yon yung parang wala na siya sa sarili niyang isip. Sa sobrang pag-focus na niya sa pagliligawan nila ni Saidi, wala na siyang nagiging time para sa aming mga pamilya niya. Even mapaano man yan, mapatrabaho man yan. Talagang mahirap na rin talaga siya yayain. Kaya sabi ko, sobrang laking naging effect ng alam mo yun, yung pag-amin niya kay Saidi na na-fall na rin siya at the same time, kung ano
namang meron sa kanilang dalawa ngayon. So, wala pa naman din silang relasyon, pero kasi syempre, ayoko naman din agad-agad na dumating sila sa ganung punto. At the same time, wala pa naman din sila sa tamang edad. At nangako naman din si Saidi na kaya niyang hintayin si Elaine. Ang problema rin din talaga dito is si Elaine. Parang too much naman na rin talaga siya. At uulitin ko, hindi ko pinagbabawalan si Saidi na manligaw kay Elaine. Hindi ko binuwag ang team Zayden, ha. So, ang akin lang naman, ini-explain ko lang din to. Well, wala naman ako magagawa kung magalit kayo sa akin sa ginawa kong pagpapangaral sa kapatid ko na si Elaine. Pero ang akin lang naman din is gusto kong mapabuti yung kapatid ko kasi wala naman din kasi siyang ibang malalapitan at wala naman ibang mga ngaral at magtatama sa kanya kung hindi ako lang naman din na ate niya.